Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? 4 piece, kinaltasan din pala ng 50 billion, no? 50 billion po. Chis Escudero, pinagtanggol po yung kaltas na budget sa DepEd. At sinisi pa po si BP Sara. Sila na nagkaltas, sa iba pa nila sinisisi. Yan ang problema rito sa mga to, no? Alam mo na mali ang kanilang ginawa kasi may sinisisi. 'Di ba? Kung tama pala yan, ito po, nakakalungkot, no? Yung kinaltas po na libreng kolehiyo, mahigit 50,000 po ang hindi makakapasok ng libre sa kolehiyo. Grabe po ang sinira ninyo, kinabukasan po ng mga batang ito, no? Yung mga mahihirap po na umaasa na lang sa libreng edukasyon. Mawala pa habang ito sila Chis Escudero at si Grace po. Tinapunan lang ng buto, hindi na po maitago ang kanila pong mga ngiti. Hindi maitago yung ngiti nila. Okay. Bugbugin din lang natin sila ng mga survey. Kalye survey po. Nangunguna si BP Sara. Ito po, isa pang issue na tatalakayin natin, no? Pag may oras pa tayo mamaya, talakayin natin tong 300 Afghan nationals, no? Idadaan muna sa Pilipinas bago dalhin sa Amerika. Mabubulukan na naman tayo ng NFA rice. Grabe. At syempre, dumating na po ngayon ang dami palang balita, baka hindi natin abutin to. Baka yung iba pang mamaya na lang, baka mamaya wala na tayong balita, no? Kung ano na lang po abutan, meron din po tayong Mary Grace Piatos pa rin. At saka si Biloso. Si Mary Jane Biloso, no? Yung yung drug mule. Okay. Tambak po. Sa Kalye survey po, tambak. Tambak sila kay BP Sara. Ito po, ang tanong po naman sa netizen survey, no? Sino ang pinagkakatiwalaan at pinakamamahal ng mga mamamayang Pilipino? 95% po nagsabi na si Sara Duterte, no? Ang susunod po si Bongbong Marcos, 4%. 1% naman po si Martin Romualdez. Tambak po kayo. 0% si Quezon. Wala na naniniwala sa'yo, Quezon. Okay. Ngayon po darating po si Biloso. Medyo akala ko po laya na to eh. Hindi pala. Akalain nyo si Biloso, ita-transfer lang pala mula Indonesian jail. Ta-transfer lang po pala dito sa atin sa may correctional. Kaya po mararanasan po ni Biloso na makulong dito. At tanungin natin si Biloso pag nakulong. Saan mas masarap na kulungan? Salamat sa pagtatanggol sa mga Duterte at bansa. Thank you very much din kay Destroyer. Talakayin na po natin, no? Tsaka na natin yan si Biloso. Kala ko talaga kasi kala mo achievement nila. Tuwan-tuwa. Biloso. Yung pala sa kulungan din ng bagsak. Hindi nyo pa pinauwi sa bahay. Yan po ang bakit po tayo nagpapakita rin ng mga survey na pabor din sa atin? Kayo nga, labas kayo ng survey ng mga Octa Arts dancers. Alam naman natin na bulhan lang. Tsaka yung mga No Limit Tanger. Di kami rin, maglalabas rin kami. Anong pagkakaiba po? Pagdating po sa mga Octa Arts, lamang si BP Sara, kulelat dun. Di ba? Baliktad Pero sa tunay na survey po, ano po pagkakaiba? Yung Kalye survey, at least nakikita niyo yung mga vlogger na tinatanong nila. Live po yun, kaya hindi po napuputol yun. Yung paano yan mga Octa Arts dancers? Kada sayaw, natatalo si BP Sara, utot nyo. Lahat ng survey na makikita namin na pabor din kay BP Sara at sa mga Duterte, ipapakita rin namin dito. Ungguyan na tayo.
Totoo naman may sarbi. Okay, punta po tayo. Dito po. Ito po, dito ako nagulat. Marami po nagsasabi na 4-piece. Hindi ko pinapansin, baka ako nanloloko lang. Kahapon pa may mga nagko-comment sa akin eh. Sinasabi nila, Boss Baz, wala pa rin kami, 4-piece ako, wala pa rin kaming budget. Puta, kinaltasan pala kayo ng 50 billion na budget, no? Ano po ang pagkakaiba ng 4-piece dito po sa mga ayuda, no? Ang pagkakaiba po ng 4-piece, batas po yung 4-piece. Ibig sabihin, bago nagbigay ng ayuda at saka binibigyan po rito sa 4-piece, exclusive to. Ha? Ang tawag po dito sa binibigyan ng 4-piece, yung poorest of the poor. Yan po yan, no? Ito po ay batas, hindi po yan anong tawag diyan? Yung kapritsyo lang. Yung biglang naisip lang tapos pinatupad na. Unlike ng tupad, AIX at AKAP, na yan po ay sa budget lang po. Ibig sabihin, kung dumaan po to sa batas, pinag-aralan, isinalang ng 3 beses sa kanya-kanya kongreso, sa House of Representatives, tsaka ano. Ang ganda po ng layunin eh. Talagang ang purpose po, kung siseryosohin po ng mga poorest of the poor, yung pinakamahihirap, no? Kung siseryosohin po nila yung pagiging purpose, kahit po hindi nila seryosohin, mapupwersa silang seryosohin. Bakit? Tignan nyo ang problema po dati, kaya patuloy po lumulubog sa hirap yung mga mahihirap. Hindi na po pinag-aaral yung mga anak, pinatutulong na kagad. Anak, huwag ka na mag-aral. Kapos tayo eh. Pumunta, hahanap ka sa palengke. Kahit minor de edad ka, pwede ka maging kargador dyan. O yan po yung problema. Ngayon po, dahil sa 4-piece, kung ikaw ay membro ng 4-piece, hindi mo pagtatrabawin yung anak mo. Anak, pumasok ka sa school kasi pag hindi ka pumasok at bumagsak ka, tigil na yung 4-piece natin. Magulang pa. Yung mga mahihirap na magulang, ini-encourage nila yung kanilang mga anak na mag-aral. Dahil pag hindi nag-aral, tapos ang kanilang kubra sa 4-piece. O pag nakatapos po ng pag-aaral yung bata, malamang sa hindi, maiangat niya na sa, hindi naman po sa hirap. Kahit yung sarili niya lang, mabigyan niya na, hindi na siya magiging palasa. Hindi ba napakagandang programa niyan? Sabi nga sa inyo, hindi po yan kay Tatay Digong. Tinuloy niya lang yan. Kasi nagandahan siya eh. O, may ayuda ba kay Tatay Digong? Meron po, nung pandemya. Pandemya eh. Kinakailangan mo magbigay. Bakit ka magbibigay ng ayuda nung panahon ng pandemya? Naka-lockdown tayo eh. Mamamatay na lang yung mga yun pag hindi kayo nagbigay ng ayuda. Yun po yung may mga silbing ayuda. Ngayon po, nung umuputong-putong mga Marcos at Romualdez, putya kanya-kanya ng isip eh. AIX, tinuloy yung tupad. Yung tupad po, pang ano po yan eh. Pan-pandemya po yan eh. Di ba? Naisip po nila yan, paano pa natin mabibigyan yung mga trabador? Tupad. O yan. Pero tinuloy, kahit wala na pong pandemya ngayon, tinuloy pa rin. Ang problema, tuloy po yung AKAP, yung budget ng AKAP, tuloy po yung AIX, tuloy po yung tupad. Pero ang kinaltasan po nila, yung totoong ayuda. Yun pong 4-piece. Hindi po ba? Mas maganda na yung poorest of the poor kasi yun eh. Yung iba po, lalo na yung AKAP, may trabaho na po yung bibigyan eh. Kapos pa sa trabaho. No? Ngayon, giveaway na po lahat eh. Nag-iimbento na lang ng salita eh. Bakit po? Ito ang tanong. Lahat po ba ng mga mahihirap 4-piece na? Kung hindi pa po 4-piece lahat ng mahihirap,
Huwag muna kayong mag-imbento ng ibang ayuda para sa mga nakakaangat ng yaman. Kasi po yung AKAP, para po yan sa mga nagtatrabaho pero kapos. Doon muna tayo sa poorest of the poor kung magbibigay kayo ng ayuda. Eh bakit ayaw nila sa 4-piece? Buhusan ng pondo, ayuda din naman. Dahil po batas yung 4-piece, mayroon na po silang sistema ng mga depangalan na po yung tao. Nakuha nyo po? Mas madali po, o alam